this is Pat. So, this video is an update lang and I'll keep it raw and casual. Pero, yan, may kodigo ako kasi hindi ko alam kung baka hindi ko masabi yung gusto kong sabihin. Pero, ayun, since may mga nag-ask ng update sa akin, so, 4 years ago, so, nag-start ako maggagawa ng mga, during pandemic. Siyempre, lahat nasa bahay lang. So, nag-start ako gawa ng mga base covers, ayan, mga usually, Pinoy or Filipino praise and worship songs. So, ayun, medyo nahintap, yun, after noon, pandemic, so bumalik sa dati, wala na yung mga quarantine. So, medyo naging busy na rin sa work, so nag-stop na ako gumawa ng mga base cover. So, minsan nagre-record, may mga ni-record ako na-upload ko sa YouTube, pero dinilit ko rin yung iba. So, ayun, gumagawa pa rin minsan ng mga base cover pero very short na lang kung ano lang yung kaya ng time while working. And then, yun, nakakatawa lang kasi may mga ilan na rin ako mga nakaka-interact dito sa YouTube na may mga stroke yung sa comment section, yung iba nag-PM nga sa akin sa Messenger or sa Instagram, ganyan. So, lately, may mga tatlo siguro sila na nangamusta sa akin na nag-PM sa Instagram tsaka sa Facebook kasi nga parang medyo, siguro curious sila, so nag-stalk sila sa social media account ko, and then ayun, nalaman nila na may sakit nga ako. So ayun, just an update din, August 2024, I was diagnosed with stage 4 colorectal cancer. So 29 years old lang ako, pero sobrang shocking din yun sa akin na ang bata ko pa, hindi ko in-expect na magkaka-cancer ako. Tapos yun pa, na yung magka-cancer, tapos stage 4 pa. So parang grabe lang yung year na yun. But then yun, ngayon, so since that was August 2024, so mga 1 year and 5 months na akong nakikipaglaban sa cancer. Or ayan, na-diagnose. Pero God is good kasi grabe rin yung naging progress ko simula nung na-diagnose ako hanggang ngayon. So kung makikita nyo or ma-stalk nyo ako sa Facebook or Instagram, andun yung mga updates ko. So parang last year, mga siguro last year na mga January, February, sobrang payat ko. Akala ko talaga kukunin ako ni Lord. Ganong level talaga. So, pero God is good, God is faithful. Sobrang pasasalamat sa Lord na hindi pa ako magaling, pero hindi pa ako cancer-free, pero I'm claiming, me and my family are claiming and believing in faith na this year, ma-declare na ako na cancer-free or no evidence of disease. But then, ayun, kung gusto niyo makita yung updates, just connect or tingnan niyo na lang yung Instagram ko at saka Facebook. So, i-connect ko lang dito sa YouTube account ko para makita nyo. So, ayun lang. And then, ayun, yung tatlong nag-message sa akin sa Facebook, parang feeling ko prompting na rin ng Lord sa akin yon. Kasi ever since I was diagnosed, hindi na rin ako nakakapag-play ng guitar, hindi na rin ako nakakapag-play ng bass guitar. So medyo frustrating siya sa akin kasi yung mga dati kong nagagawa, hindi ko na siya magawa. So medyo talagang sad story. Pero yun, parang feeling ko yung tatlong nag-message sa akin sa Facebook, prompting na ng Lord sa akin. Kasi gusto ko nang gumawa talagang ulit ng mga ng cover, ng tutorials, or slow down versions ng mga kanta, ng mga praise and worship songs. Pero hindi ko talaga masimulan. Pero ngayon, yun nga, since malakas na ako, so I don't want to take it for granted yung strength na meron ako ngayon. Kasi nga last year talaga sobrang gumalaw lang ako ng konti, mapagod lang ako ng konti, nilalagnat na ako. Ganong levels. So, pero ayun nga, thanks be to God kasi malakas na talaga ako ngayon. So, talagang parang seize the moment ba, gano'n.
So, this year siguro baka gumawa ako, di baka, talagang susubukan ko talagang I'll do my best in discipline yung sarili ko na gumawa ng videos from time to time kasi hindi na ako nakakapag-practice. So, parang sayang naman yung talent na binigay ng Lord, di ba? Kung di tayo magpa-practice. So, ayun din. So, thank you do sa tatlong taong yon. Kasi talaga na-motivate ako. And then talaga nag-message pa sila sa akin sa Facebook. Naiyak nga ako doon. Kasi hindi ko naman in-expect na parang meron talagang magre-reach out na talagang gagawa pa. Talagang in-stock pa talaga yung mga ano ko, yung social media accounts ko. Just to look for an update tungkol sa akin. So, thank you so much. And then, ano pa ba? So, ayun, siguro this year more on Filipino praise and worship songs yung gagawin ko. Kasi talagang mas, ewan ko ba, namimiss ko na yung mga Filipino praise and worship songs. Kasi parang, ewan ko, parang yung mga, I've been to different churches na rin. So, usually, more on English, tsaka yung mga foreign na Christian or mga worship songs, praise and worship songs yung ang ginagawa nila, ang tinutugtog sa church. So, medyo nakakamiss din yung mga oldies na na Christian music. So, baka ayun. Yun yung gagawin ko. Siguro pag naubusan na ako ng ideas, tsaka na lang ako magko-cover ng ng base cover ng mga English or foreign praise and worship songs. And ayun, I hope support niya rin ako. So, by watching the videos. Ewan ko, yun, watching yung videos, ganyan, or maybe interacting or following me sa social media accounts ko. So, ayun, konting backstory lang. Nagsimula akong gumawa ng mga base cover nung pandemic. Just lang din an outlet, and also makita rin yung parang diary or digital diary, gano'n. Na makita ko lang improvement ko sa pagpi-play ng bass. Kasi, syempre, kailangan magandang steward din tayo ng talent na binigay or gift na binigay sa atin ng Lord. So, you have to really practice. So, kaya ko siya ginawa. Although, ayun nga, medyo nahinto na. Pero nakakatawa kasi parang nagkaroon ako ng small community dito sa sa YouTube. So, may mga nagre-request sa akin na gumawa ng mga tabs or tablature, ganun. Pero sorry talaga. Hindi ako marunong magbasa nga ng tabs. Hindi ako marunong so gagawa. Hindi rin ako marunong. Tingnan natin kung magkaroon ako ng patience to make one or to learn how to do it in the future. Tingnan natin. And then, ayun, baka gumawa din ako. And then, so yung kaya ko lang, ayun, yung mga, ewan ko kung nasa YouTube account ko pa, kung naka-upload pa siya, yung mga slowdown version, ayun, para sa mga gustong matutunan yung yung mga pinagsisifra ko na mga songs, gusto nilang matutunan. So, gumagawa ko minsan ng slowed down version para kung kunyari gusto nila matutunan. So, mas madaling matutunan nga. Paulit-ulit. So, ayun. So, meron nga, natuwa rin ako kasi itong last na kumausap sa akin, she even offered na bayaran niya ako dun sa, may isa siyang song na na isang song na ginawan ko ng bass cover, tapos gusto niya maaral. So, kaso parang hindi pa siya sa ganung level. Although, ayun, parang super beginner pa lang ata niya. Pero gusto niya matutunan. So, she even offered na babayaran, gawan ko daw na slow down version. So, bayaran daw niya ako. So, din ako nag-decline kasi, ayun nga, sabi na din niya, parang help na rin niya yun sa akin since hindi nga din biro talaga yung gamutan sa cancer. So, parang yun na rin. So, natutuwa lang ako kasi talagang siya pa yung nag-initiate. So, thank you. So, in the future din, baka ganun lang din yung gawin ko. So, baka may gumawa ako mga slowdown version. Tignan ko kung i-upload ko or baka, ayun, to support myself then yung daily needs ko. Kasi hindi ako nakakapag-work ngayon So, nag-stop ako mag-work. So, gumawa lang. So, ngayon medyo may strength na ako. Gumawa lang ako ng small business at home. So, gagawa ako ng mga paper products. So, ayun, pag tinignan niyo yung social media ko, ayun, to support me din, just follow. And kung gusto niyo yung products, baka gusto niyo bumili, ayun, just usap-usap na lang tayo. Ganyan. PM niyo lang ako. And then, ano pa ba? So, ayun,
as I end this, so parang right now, nakaka-17 chemotherapy na ako. So, ang dami na. Parang sinulat ko nga, tapos sabi ko, grabe, ang dami na pala. Yung mga ibang kakilala ko, mga 8 lang, 6 lang yung nagiging chemo nila, tapos cancer-free na, ganyan. So, sa akin, 17, tapos hindi pa tapos. Tapos nakaka-23 na rin ako na targeted therapy. So, yun talaga yung nagpapamahal. So, hindi talaga biro yung gastos talaga sa pagpapagamot sa cancer dito sa Pilipinas. O kahit naman di dito sa Pilipinas, kahit naman siguro abroad, talagang mahal talaga yung gamot. Pero yun yung nakakatawa sobrang faithful ni Lord dito sa journey ko, kasi talagang never nagkulang yung Lord sa akin, sa amin, sa family namin. Nagsimula kami ditong, nung simula ng diagnosis ko, parang iniisip ko na nga, sabi ko, ready na ako na na baka magutom kami, wala na kami makain, ganyan. Pero sobrang faithful ng Lord, talagang lahat provided, talagang yung tipong di ko na lang alam saan nanggagaling saan nanggagaling lahat ng mga ng mga support na, or yung financial support na, kasi minsan magugutan ako, may nagpapadala na lang sa amin, ganyan. Saktong-sakto na kailangan ko, o may treatment ako, or may saktong-sakto na may test na kailangan gawin, tapos wala pa kaming budget. So sobra ganun kumilos si Lord dito sa sa naging journey ko, simula nag-diagnose ako may cancer. Pero ayun, so yun lang, yung word ko lang na may iwan is God is faithful. Sobrang faithful ni Lord. And ayun, see you. And interact tayo dito sa usap-usap tayo sa YouTube ko, sa comment section. Kung gusto niyo akong i-message sa Instagram or Facebook, ayan, magre-reply ako. So ayun lang, bye. God bless.